hirap ng buhay, hindi masama ang mag-happy-happy. Basta dapat sa iba, hindi nakakapagdulot ng misery. Tama ba, Team Puti? Okay naman yan. Go lang ng go basta masaya. Pero pag pumalya, huwag magkanya-kanya. Kagaya natin, di ba? Team Pula! Ito ang talakserye ng totoong buhay. Ito po ang Face to Face Harapan. Mas matindi pa sa tama ng alak ang opinyon nilang tagos sa dibdib. Please welcome our harapang tagapayo. Di bali ng malasing sa dami ng batas. Basta, huwag pasaway. Ayan ang bilin ni Atty. Lorna Kapunan. Ikampay ang mabuting gawa. Yan ang masarap ipagdiwang. Sabi nga ni Dr. Love, Brother June Banag. Alam nyo guys, yung alak, huwag niyong ilalagay sa ulo. Pero ang mabuting balak, dapat yan isinasa puso. Di ba? Approve ba? Dr. Camille Garcia. Tatamaan ka sa kanyang tapang at puso. Cheers sa nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Wow, good morning everybody! Magandang umaga! Magandang umaga sa inyong lahat sa ating trio tagapayo. Good morning! At mukhang in love si Lorna Kapunan. Parang in love kasi red ang lips, di ba? Boom! Ganda! Di ba? Yan ang mga ano. Yan ang, uy! Boom! Ganda! Di ba kanta yun? Oh, ano? Ayan na! Sabi ko na nga ba eh. Ready? Ano ba yan? Ano ba yan? Ganun pala yun. Diyos ko, kung ano-ano napapasapak naman ako talaga. Ang ganda nung sa'yo, Ate Coring. Ang ganda. Pero Ate Coring, para sa akin, meron nang po nagwagi. Sige nga. Meron na. Tingin nyo ba? Nasa side ng Team Pula? Or sa side ng Team Puti? Medyo parang naiilang pa siya kanina, pero kita ko nagko-commit. Kuya! Sample na kuya. Ay, 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 ay. Yes. Oh, wow! Very good, kuya. Oh, di ba? Pasintabi po, eto na. Medyo napaka-sensitibo ng ating issue ngayong araw, ha? So yung mga bata, syempre, medyo guide natin sila. Isang simpleng inuman ang nauwi, hindi sa kasiyahan, kundi sa alegasyon ng pangmomolestya. Ayan. Totoo ba na si Koya ay naisahan sa inuman? Aminado siyang nalasing, pero hindi niya matanggap na siya ay aabusuhin umano ng sariling kainuman. Ako, eto na nga ba sinasabi ko? Kapag may alak, May bala! andoy, anong problema? Inuman. Tapos, Birthday po ng kaibigan ko. Ginat po namin yung birthday niya, June 1. Tapos, sabi ng kaibigan ko, meron akong kasama dalawang bakla. okay? Baka pwedeng makipag-inuman sila. Sabi ko, sige, birthday mo naman. Oo. Sige, may 500 ako. Oo. Bumali naman ako sa trabaho. Kasi may trabaho po ako, Mang Corina eh. Sabi niya, sige, okay naman. Tapos,
Siyempre, konting kwentuhan, tawanan. Hindi ko alam na yung isang bakla sa akin, pakindat-kindat sa akin, tapos parang may sinasabi siya na, yeah, Teka. Tapos? hindi ko alam na may gusto pala siya sa akin. Okay, tapos? Kaya sabi ko, pre, pagod na kasi ako sa trabaho eh. Tuloy mo na yung birthday mo kasi bukas may pasok pa ako. Matutulog na ako sa bahay. Iniwan ko na sila. Ang di ko alam, yung isang bakla pa lang kasama ng kumpare ko. Tumabi rin natutulog doon sa akin. Tumabi sa'yo. Oo kasi pagod na ako magpurina. Hindi ko na alam kasi di na ako makatayo eh. Wala na talaga ako kasi pagod ako. So, lasing na lasing ka na, hindi mo na alam kung sino na yung tumabi sa'yo. Oo, hindi ko na alam eh. Okay, tapos? Ang naaninag ko lang, itong si Kaloy. Nung papasok pa lang kasi kandila lang yung bahay namin, wala namang ilaw. Okay. Tapos pumikit na ulit ako. Oh. Pero hindi ko na alam yung ginagawa niya sa akin. Okay, tapos? Hindi ko kasi wala na akong shirt, wala na rin akong brief eh. Pero wala ka rin katabi. Wala na. Wala na. Ayun, okay. So, nung gumising ka, nakita mo na wala ka ng saplot, ano nang naisip mo? Wala, sabi ko, kaya ano, kasi baka mamaya, nabad ko yung shirt ko kasi lasing nga ako kasi pagod ako sa trabaho eh. Ang naano ko naman purina, yung masakit yung dalawang hita ako dito. Masakit yung dalawa mong hita. Pag ano. Ayun. Tapos mga 2 days, nahirapan na akong umihi. Sumasakit na yung pusong ko. Pagkatapos ng 2 araw, parang may sakit ka na. Ayun. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi naman po kasi nagpahinga muna ako sa bahay, hindi muna ako pumasok. Pinakiramdaman ko. Kasi hindi mo alam kung ano yung Hindi ko nangyayari alam kung sa'yo. ano kasi pag iihi ako, pagdating ng 3 days, parang may nakabara ng stick ng baranak ko eh. Totoo. Tapos parang may nanana siyang lumalabas. Ay. Ano na yun, di ba? Sakit na yun. Parang sexually transmitted disease na yun. O tapos nun, ano sabi ng mga kaibigan mo? May alam ba silang nangyari? Dahil nga sa kabutihan palad naman, yung kaibigan ko si Oyong, nagtanong-tanong sa mga kaibigan namin, sabi, ganito daw di, baka may TL ka raw. Ano, no? Sabi niya, ano yung TL? Sabi niya, may tulo ka raw. Sabi ko, wala naman akong ginaanong babae. Sabi ko ganun, bukod sa asawa ko lang, iwalay naman kami. Saan nagtatrabaho ako. Sabi niya, bakit pre? Yung kasama mo, baka yung kasama natin bakla pre, kasi pagkagising ko, wala na akong shirt, tsaka nakababa ni Brick eh. Sabi naman ng kumpare ko ni Oyong, kala ko kasi pre, kagustuhan mo eh, kasi nakita ko rin kayong dalawa eh. Oh. Kasi nakatungtong sa'yo yung bakla eh. Sabi ng kumpare ko, pre, hindi ko alam Nakatuntong yun. daw sa'yo. Okay, o Sabi, hindi ko tapos? alam yung pre, lasing na lasing talaga ako. Wow. Okay, so nagkaroon ba ng konfrontasyon na kinausap mo yung bading? Pinahanap ko siya sa kumpare ko, ma'am. Kaya hindi na namin siya nakita. Ha? Wala daw doon sa lugar nila. Wala na dun sa lugar nila? Nagkakaila po ng mga, sabi, hindi na namin kilala yan. Oo. Nagtsaga yung kumpare ko para hanapin siya. Hindi talaga namin nakita. Basta gumaling ako. Totoo. So gumaling ka na. Gumaling naman ako, ma'am. Mamaya tatanungin natin, meron tayong eksperto na doktor, ano? Okay, so yan ang kanyang reklamo. Eto naman, siya ang inirereklamo kainuman na umano sinamantala ang kalasingan ni Andoy. Kaloy, humarap ka na. Eto si Kaloy. Kaloy pa rin ang pangalan mo kahit mukha ka ng Ay! Andoy, hinay-hinay tayo, ha? Hinay-hinay lang tayo. Okay. Andoy, ayusin natin ito. Tsaka malaki din yung nawala sa'yo, 2 linggo ng sweldo. Dahil hindi ka nakapagtrabaho. Po, ma'am. So mula nung gabing yon, hindi na kayo nagkita ni Kaloy? Hindi na po. Ayan, okay. So, medyo sensitibo at saka seryoso itong itong sinasabi ni Andoy na nangyari sa kanya. So, ang ating itatanong dito kay Kaloy na mamaya mo sagutin, totoo bang pinagsamantalahan mo ang kalasingan ni Andoy nung gabing iyon? Malalaman po natin ang sagot mula kay Kaloy sa pagbabalik ng Face to Face Hangapan. Okay,
So habang tayo po'y nagbe-break, ayan, medyo napunit yung ano, no? Napunit yung kanyang damit sa galit ni Andoy. Bugso ng damdamin. Okay, Andoy, sandali lang ha. Kaloy, yung aming nakasabit na tanong, totoo ba yung sinasabi ni Andoy na pinagsamantalahan mo siya nung pare-pareho kayo nagkalasingan? Opo. Ano? Opo. Totoo. Okay. So, kumbaga, sa inuman pa lang, parang natitipuhan mo na siya. Oo, parang natitipuhan mo na siya. Okay. So, ano ba ang nangyari, ha? Pero nagkasakit din po ako nun. Nagkasakit ka rin? Opo. Okay. Nang araw na rin. Okay. Yung pagkatapos, balikan muna natin yung nagkakainuman kayo, right? Ano ba yon? Hindi mo napigilan ng sarili mo? Sinundan mo siya? O meron kayong kasunduan? Nagkakindatan ba kayo? Ano bang nangyari? Parang inaaya niya po ako. Hindi totoo, Andoy. Papunta sa kwarto. Ako nga tinabihan mo sa bahay namin eh. Tapos, Sasabihin mo ano. Oh, doon na nga po. Patay okay. yung ilaw. Doon na nangyari yun. Okay. At pagkatapos nun, umuwi ka na. Opo. Okay. Andoy, hindi totoo. Totoo yun. Dapat parehas tayong gising, mangyayari yun. Uy, Hindi pa rin dapat tumigas na yung tutulog. mo eh. Okay, para sa akin lang naman, Kaloy, yung siyempre, halos kahihiyan din yan. Pero kaklaruhin ko lang po na kapwa po sila pumayag naman na magpakita dito sa ating programa. Andoy? So, bakit naman siya magsasapubliko ng reklamo kung hindi talaga nagkaroon ng opensa? Bakit kaya ganun ang pakiramdam niya? Hindi ko po alam sa kanya. So ikaw naman ang iyong tingin consensual, may consent, kumbaga ginusto niya. Ayun, okay. So, andito po ngayon si Dr. Joseph Lee. Siya po ay chairman ng Urology Department ng Fatima University Medical Center. Hello, Doc. Hello. Long time no see. Long time no see again. Oo. Magandang Doc, ano ba yung nangyaring yon? STD yun, Yung sinasabi niya mga sintomas niya? Yeah, initially, yung naririnig natin, Ma'am Corinne, may sign and symptoms siya ng STI. Okay, that's the new term for STD. Oh, okay. This is Infection. Na gonorrhea. The first 24 to 48 hours, mararamdaman mo na yung paghirap ng ihi. Na para kang namimilipit yung puson. Oo, not necessary meron lumalabas na discharge or tulo. In the next 5 to 7 days, 1 week after, maaring lumabas na yung talagang discharge, Doon mo mararamdaman, lalo na sa mga kalalakihan, yung sinasabi nating tulo, yung sinasabi ng ating Yung ginawa niya na nag-self-medication siya ng detergent, Oo. at saka asukal at kung ano-ano pa. Kagaya nga sinasabi namin ni Dr. Camille kanina, baka this is a family concoction na ginawa ng kaibigan niya o ng isang kaibigan niya na hindi nating alam na walang basihan, lalo na sa medical management ng STI. So, kailangan talaga niya magpatingin ng tama. Exactly. At mabigyan ka ng gamot. At gagawin naman namin yun para sa'yo. Salamat. Sigurado. Ikaw ba, Kaloy, nagpagamot ka na? Opo. So, Galing na po. Magaling ka na. Opo. Pero totoong gamot yung Opo. ininom mo. Nagpa-doktor ka talaga. Salamat po, Doc. Thank you. Tatawagin namin kayo ulit mamaya. Andoy, talagay mo, hindi mo talaga kinaya na labanan. Kung sinasabi mo na hindi ka naman pumapayag, hindi mo kinayang labanan? Hindi talaga. Kasi pagod na pagod ako sa trabaho eh. Kasi mason carpenter ako. Nag-pulbid ako ng mga I-beam. Ito po ay kaso ng iba ang sinasabi ni Andoy, iba rin ang sinasabi ni Kaloy. Sinasabi ni Kaloy, ginusto ni Andoy. Sinasabi ni Andoy, hindi, pinagsamantalahan mo ako. Aalamin po natin ngayon mula sa kanilang mga kakampi kung ano ba talaga nangyari ng gabing iyon. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Face to Face Harapan.
Nako, alam po ba ninyo na ang Pilipinas ang isa sa pinakamataas sa buong mundo, pang-pito yata tayo, sa buong mundo na pataas ang insidente ng HIV o AIDS. So magdadahan-dahan tayo. Kayo ba'y nagpa-test na? Ikaw ba, Kaloy, nagpa-test na? Napaka-importante ang pagpapatest at ang protektadong pagtatalik. Having said that, eto na. Ang mga kampihan nila kung ano talaga nangyari nung gabing yon, caught in the act umano, ang pananamantala ni Kaloy kay Andoy. Isang tagpo na hindi niya inaasahan. Ito si Yong, humarap ka na. Okay, humihinahon na tayo ngayon. Ito po si, ayan, Yong, nakainuman ka rin nung gabing yon. Opo. So, kaibigan mo talaga si Andoy. Kaibigan ko po Sino ba talaga siya. nagyaya ng inuman? Bali, birthday ko po kasi, no? Birthday mo? Opo. Okay. Ngayon. Tapos ikaw yung nagsabi na meron ka imbitahin mga bading. Opo. Okay, kasi kaibigan mo rin si Kaloy. Si Weng po, ang kaibigan ko. Oo. Ngayon, sinama niya lang po si Kaloy. First time mo makilala si Kaloy. First time? Opo, first time lang po, nung birthday ko lang po. Ah, ganon. Okay. Ano ang nangyari nga nung gabing yon na galit ka? Ayun, dahil nga sa nakita ko sa ginawa niya kay Andoy. Kaya... Ano hindi ko yung na rin nakita po- mo? Oo. Teka, paano nakita? At nandun ka nung nangyayari yon? Hindi po, bali pupunta po sana ako kay Andoy dahil nga umuwi na nun si Andoy. Dahil Nagpaalam lasing na siya. rin. Nagpaalam muna siya yung pag-uwi niya and then maya siguro 30 minutes ganun, nawala na po si Kaloy. Ngayon, sumunod ako, pumunta ako sa bahay nila Andoy. Pagdating ko ron, nakita ko siya na nandun. Sabi niya madilim. So, sure ka sa mga nakita mo ba? Opo. Ano yon yung mga Bali, nakita? nakita ko siya ron na bang tulog si Andoy, siya naman yung nandun sa ibabaw ni Andoy. At ginagawa na Opo, nila ngayon, yun. gusto ko sanang pumasok, hindi na laot po tumuloy. Dahil akala ko po kasi kagustuhan nilang dalawa. Okay, o yan naman ang yan ang bersyon ni Yong. Ano man ang mangyari, hindi niya raw iiwan ang pagkakampi dito naman kay Kaloy. Yan. O bakit naman? Ano naman ang kanyang basihan? Para kampihan si Kaloy? Ateng, humarap ka na. Ay, Ateng. O so, Weng, ano ang napansin mo nung gabing yon? Nung gabing po yun, 4 po kami magkakainuman. Ganito po yun. Ako, tas siya, magkatabi kami. Tas parang magkakarapan lang po kami sa isang lamesa po. Then parang hindi po sa pag-aano, parang nagkakasanyasan na po. Nagkakatitigan, nagkakasanyasan. So, kung ako sa nanyasan, hindi ko papatulan yan eh. Ba't ano ba mukha niyan? Ginto? Diba? Kung tulog ka po, tapos lasing ka po, diretso tulog, hindi po titigas ang mo. So, ano po siya? Nagtutulog-tulugan para may ano na lang din po tayo, magsabi na po din tayo ng totoo, di ba? Correct. Oo naman. Diba? Kung isipin mo, may katwiran din na hindi porkit sila'y bading, sa kanila manggagaling yung sakit. Di ba? Oo. Pero dalawa yan eh. Dalawang issue, no? Yung pagkakahawa at yung non-consensual. Yung pangmomolestya, di ba? Attorney Lorna, meron bang batas na sumasaklaw sa ganitong mga reklamuhan? Meron tayong batas, no? Actually, kasi pag pinag-usapan ng molestation, maraming degrees yan, ano? Ang pinaka-grabe is rape. Pagkatapos noon, may acts of lascivious. Pero ang rape, napaka-clear ang definition. Dapat may sexual intercourse. No? Meron tayong bagong batas, Republic Act 8353. Dati, babae lang ang nare-rape. Dati, penis lang ang magpe-penetrate. Ngayon, pwedeng any object into any opening. So, lalaki pwede nang ma-rape. So, number 1 yan. Pag hindi naman papatong sa rape, merong acts of lasciviousness. Sa palagay ko ngayon, because may dalawang version, ano? At saka may dalawang witnesses na kakampi.
hindi natin madidetermine kung ano ang talagang nangyari. Nasa kanila na yon. Ang pwede natin i-determine ngayon ay yung epekto, no? Kasi nagkasakit siya. Nagkasakit siya, gumastos siya, nawalan siya ng trabaho, merong perwisyo. Yun lang ang pwedeng gawin ng face-to-face. Ano kaya ang talagang gustong mangyari? Yan. Anong gustong mangyari ni Andoy? Ano ang gusto mo mangyari ngayon sa pagharap mo dito para magreklamo? Sa akin na lang, Purina, bayaran niyo na lang yung mga nagastos ko tsaka yung, Sa pagpapagamot. tsaka yung 2 linggong abalang di ako nakapagtrabaho. Ayun. Kahit tayo na lang po. So, ngayon, alamin natin kung ano ang may papayo ng ating mga eksperto sa nangyaring ito. At syempre, yung sasabihin din ni Doc at ng ating mga sausawero. O, ito po yung sensitibong topic. Pasintabi po sa mga kabataan. So, kami po'y magbabalik. Pakaisipin muna natin. Ito ang Face-to-Face Harapan. Ayun, ako, ewan ko lang ha. So, siguro si Doc na muna. Ano ang inyong maipapayo dito kay Andoy? Ay, ganito rin si Kaloy ha, kasi si Yes. Kaloy nagkasakit din daw. Una-una, Corinne, one is tama ka, we have to have it checked immediately, no, para ma-verify. Once you have it verified, so may conclusive tayo na STI siya. And what organism? Yun ang malakas na medical report mo, whether you like it or not. Pero kagaya na sinabi, medyo naggamot pa siya, baka may healing time, presumably gumaling siya in the wrong way, so matatakpan yan pag naggawa siya ng mga examination. So hindi mako-cover yung talagang true organism nangyari sa kanya. So mahirap rin yun. Okay, Doc, HIV test, hindi ba dapat parati? Yes, because of the high incidence of correlation ng STI ngayon, that goes into HIV. So kung meron ka ng HIV, tapos nagkaroon ka ng STI pa, that aggravates and gives more complication. No? So existing HIV. Lalo na ngayon, pag STI ka, tapos pwede siyang gumapang papuntang HIV. If you are having multiple partners and continues to be unsafe with your sex. Kailangan talaga ninyong magpa-test. Okay naman, confidential naman yan eh. At saka, para hindi ka makahawa din sa iba, di ba? Para sigurado lang. Kasi panghabang buhay na yung HIV eh. Pero hindi ka naman mamamatay sa HIV. Pero kailangan mo magpa-test, ha? Ikaw rin magpa-test ka. HIV, importante. Doc, marami pong salamat. Ryle, anong masasabi ng Team Puti? In the first place, mali naman po talaga yung nangyari. Since sabi nga nakainom or may alcohol involved, non-consensual yung nangyari since hindi naman niya binigyan ng consent para gawin sa kanya yun. At after naman po nun na nung tinawag kanina, inamin naman po niya na ginawa rin niya po talaga sa kanya yun. Kaya bakit din po siya magrereklamo dito kung hindi naman po yun yung nangyari o yun po yung pagkakaalam niya na nangyari sa kanya. Okay, ang sa akin naman po, may mga times kasi na paglasing ang isang tao, hindi naman niya talaga naalala lahat ang nangyari. Pero the mere fact si Kaloy ay nasa bahay mo, pwedeng na-invite mo siya, at alam naman natin separated ka, kuya, so pwedeng talagang, alam mo na yan, yung malungkot ka, nakaramdam ka ng pangangailangan, pwede talagang at that point, binigyan mo ng consent si Kaloy. Kaya lang, it so happen na nagkaroon ka ng sakit, kaya nagkaroon ka ngayon ng pagreklamo. No offense po, no offense. Yun lang po yung sa akin. Pwede rin mangyari yun. Okay, pwede rin yun. Okay, Dr. Love, kung ang taong nakapanakit ay umamin, gaya ni Kaloy, hindi ba? Okay, paano ba dapat humarap sa Panginoon sa ganitong pagkakataon? Mabait ang Diyos, Ate Kuring. Aminin lang natin yung kahinaan natin, yung pagkakasala natin. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Isinugo niya, bugtong niyang anak, kaisa-isang anak niya para sa atin. Ang problema sa atin, we totally ignore God and the love of God. Hindi natin binibigyan ng importansya. Bagkus, binibigyan natin ng importansya at lalim ang tawag ng laman.
siguro panahon na para pag-isipan natin yung relasyon natin sa kapwa natin. Kagaya ni Andoy, sabi mo meron kang anak, meron kang asawa. Ikaw ba'y hiwalay na sa asawa mo? Hiwalay na kayo. Kasal ba kayo? Hindi. So wala kang asawa. Pero may anak ka. Yung anak mo lagi nakatingin sa iyo yan. Binabantayan ng anak mo ang bawat kilos mo, ang pananaw mo sa buhay, ang lahat ng mga opinion mo, pinakikinggan niya ng bata kasi iyan ang gagayahin ng anak mo. Ang sa atin lang, sana mag-iwan sa atin ang aral, no? Na igalang natin ang katawan natin. Hindi po pwedeng, hindi tayo mga monkeys, mga apes na pag may nakita, nabubuo sa atin ang isang relasyon bago natin gawin ang isang bagay na yan. Na maging maingat ka na rin dahil hindi mo kilala kung sino yung ginagamit mo o gumagamit sa'yo. Baka carrier, pati ikaw madadamay. Ate Kuring? Thank you very much, Dr. Love. Attorney Lorna, ano ba yung proseso? Hindi ba kahit sa TV pag nanonood ako, kahit babae at lalaki pa yan, yung pagpayag ng babae ang madalas na kine-question, di ba? Sa pagkakataong ito, ganun ba ang kailangang patunayan na pumayag si Andoy? Kasi sa crimes against persons, no? At ang importante, bakit crime against person? Ang kalaban mo, Republic of the Philippines. People versus yung accused, yung alleged rapist or abuser, ano? Kasi sa crimes against person, miski na finorgive mo, sabihin natin, nagkabatian kayo, finorgive mo, o hindi exempting yon. Miski na i-forgive ka, miski na ayaw mong kasuhan, pwede ka pa rin kasuhan ng Estado. At panawagan rin sa mga barangay, let us be more vigilant. Kasi nangyayari yan sa mga inuman, di ba? Sa mga bahay-bahay nyo, sa mga ano. Tingnan natin, huwag tayong magbenta ng mga alcohol or mga ganyan, no? Sa mga minors, no? Kasi Pwede rin mangyari sa menor de edad. correct. Pero ang importante ngayon, yung inyong medical condition. Huwag niyong pabayaan ang medical condition ninyo. Ano ang lesson natin? Dapat isa or kung hindi isa, one at a time. Ayan, thank you. Good luck to that. Doc Camille, paano ba natin mapapalakas ang loob ng mga, halimbawa, hindi natin sinasabi na yun ang nangyari dito, no? Yung mga lalaking nabibiktima. Ang mahirap kasi karaniwan sa mga lalaking nabibiktima, hindi talaga nagsasalita. So, yun yung talagang nagiging problema na lang. Sometimes, ito yung tinatawag natin na magugulat ka na lang pag nagkaroon ng history taking po sa yung talagang sabihin natin problema, nagkaroon ng depression, dun lang lumalabas and it becomes a PTSD or post-traumatic stress disorder. So, sayang siguro pagdating po sa ganyan, lalo na sa pag-intake ng alcohol, alam naman natin yung mga katawan natin eh. So, dapat alam mo kung kailan yung tinatawag natin na masyado yung severe alcohol intoxication. Ibig sabihin, sobrang lasing. So, pag nag-blackout ka, dalawa yan. It's either fragmentary, ibig sabihin, konti-konti lang naalala mo, or yung end block, talagang wala kang maalala. Pero meron din tayong tinatawag na conscious but not recording. Ano ibig sabihin? Alam mo parang gising ka pero hindi mo na matandaan kung ano yung nangyayari. But eventually, malalaman mo kung ano yung nangyari talaga dun sa, kung meron man. So, siguro naman pagdating din sa ganyan, alam nyo kung sino dapat ang kainuman nyo. And pangatlo, kaya nga merong pulutan para hindi kayo masyadong malasing. Dahil kasi kung kayo ay puro alcohol at mabilis kayong uminom, automatic yan. Mabilis kayong malasing, baka mamaya umabot kayo na magba-blackout kayo at hindi lang siya yung passing out na sinasabi. Oo, tapos unprotected sex. Yes. Kasi pag lasing na lasing ka na, makakaisip ka pa ba gumamit ng kondom, no? Di ba, no? Mahirap talaga at habang buhay mong ipapasa ng iyong sakit kung sakali. So sa isang lipunang bihirang pumanig sa sinasabing lalaking biktima, may liwanag at boses pa ba ang katotohanan? Sa reklamo nitong si Andoy, ano na nga ba? Kaso na ba ang kasunod? O
magkakasundo sila sa usapan na lang. Tutok lang po, ito ang face-to-face harapan. Face to face, sinong sisimangon? Wala po tayong mapapatunayan kung sino po talaga ang may sala. Bakit? Pareho kasi silang sobrang lasing. Ayon. Hindi rin natin masabi sobrang lasing si Kaloy. Akala niya okay kay Andoy, ayaw pala. Alam mo yung ganon? Hindi natin masabi kasi pareho nga kayong nalasing. So, yun ang mahirap dito sa pagkakataong ito. Wala ring medical record. So, ang magagawa na lang siguro natin, kung hindi naman tayo mauuwi sa hablahan, magkasundo na lang na hindi mangyari ito ulit sa buhay ninyo. Hirap, ano? Di ba mahirap? Mahirap talaga. Okay. So, bigyan natin ng 2,000 si Kaloy para sa paggagamot niya dahil siya ay nagpagamot din. O 5,000 kay Andoy kasi, you know why? Kasi 2 linggo siyang hindi nasweldohan. Hindi ko naman kaya yung 1,000 siya isang araw eh. O biro mo, 2 linggo siyang hindi nakapagtrabaho. Pero at least makatulong kami ng kaunti sa iyo, ano? At ipapa-HIV test natin silang dalawa. Importante yun. Pati yung tamang paggagamot sa'yo dyan kay Doc. Ha? Andoy, marami tayong natutunan ngayon, ha? Naku, yung mga lasing-lasing, mahirap yun. Teka nga muna, ayoko nang pag-alis natin dito, hindi kayo nagkakasundo. Ay, kung hindi man kayo magkapatawaran, magkasundo kayo na pareho kayong nagkulang. Nagkulang dahil lumabis. Lumabis ng pag-inom. Tama? O, kamayan lang. Kamayan lang, Kaloy. Sorry na. Okay, salamat. Ba't nagyakapan? Alam mo, Andoy, alam mo, kung ito korte, natalo ka na. O, hindi ba? Pero, maganda yan. Maganda yung may pagpapatawad. Maganda yung pagpapatawad. At saka maraming salamat na naglakas kayo ng loob ng pagharap sa amin dito kasi importante ito para sa napakaraming tao. Okay, Andoy? Salamat, ha? Eto po, ang nagiging bunga nga naman ng kahit na anong labis na pag-inom, labis na pagnanasa, labis na galit, labis na lahat ng labis, pangit ang resulta. Sa panahon ngayon, nasabi nga nila, parang taxi na lang o grab na lang ang pag-order ng hookup o kasex. Kailangan ng iba yung pag-iingat, lalo't may plano ng pagtatalik dahil hindi na kayo makakaisip ng diretso o tama kapag sobra ang kalasingan. Hindi mo na alam ang ginagawa mo, hindi mo maiisip na ayaw pala ng katalik mo, hindi mo maaalala na kailangan mo palang maglagay ng proteksyon, at lalong hindi mo aasahan na baka mauwi ka sa preso. O ayan, ang ganitong klasing pangyayari ay malaki ang ambag sa impormasyon at aral para sa ating lahat. Kaya kahit ito po'y sensitibo, ay minarapat po ng face-to-face na ipakita sa inyo. Okay, maraming salamat. Kayo'y nagkasundo rin. Ako po ang inyong ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa face-to-face harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyon. PWD na driver, ipinaayos ang nasira niyang tricycle. Pabil po siya ng pabili ng piyesa ng motor. Hindi pa nagagawa. Ano ba yung sira ng tricycle? Ay po, man. Yung pinabibili ko sa kanila na piyesa, hindi ako yung bumibili. Sila ang pinabibili ko. Pero sa halip na maayos ang tricycle, mas lalo pa raw nasira ng mekaniko. Ginamit ko na po, umandar. Ayaw na tumakbo. Kaya ang namamasada noon, nangangalakal na lang ngayon. Makukumpuni pa kaya ang problemang ito?